Okay guys, welcome back to our channel. Nandito tayo ngayon sa South Residences in Las Piñas. So, yan, natapos na natin yung unit dito. Papakita na natin kung ano yung nagawa. Na-post ko na to before, pero yun nga, inaayos pa. So, here, papakita natin kung ano na yung na-finish natin. So, yan, kung makikita nyo or kung yung mga alam sa South Residences, yun, hindi malaki yung pinagbago dito sa unit. Simple lang yung ginawa, pero iba yung dating dahil meron tayong pinalitan. So, i-discuss ko mamaya. So, start muna natin dahil sa South Residences, ang turnover nila is naka-shelf lang to, open shelf. So, walang overhead cabinet, which is very important yan sa kitchen, no? Yun nga, lalo na sa maliliit na space, di ba? Kailangan storage is the key. Kaya, importante magkaroon ng storage. So, yun. Ito yung dinagdag natin dito. Naglagay tayo ng storage. And then, yung backsplash natin, dinagdagan din natin. Then, itong kitchen cabinet, base cabinet is niretain na natin. So, since bago lang naman tong unit at mukhang buo pa naman lahat yung nasa loob. So, we recommend na i-retain na lang natin. So, yan. Ang dinagdag natin dito ay naglagay tayo ng kitchen basket. Yan. So, malaking tulong to sa owner na, yun nga, makapag-store siya ng gamit niya dito. Dahil ito ay titirhan ng owner. Hindi siya for Airbnb or renting. So, yan. Kitchen, nilagyan natin ng overhead cabinet. Tapos, ito yung lalagyan ng microwave. And then, dito pa lang sa entrance, dahil nga since titirhan nga to, nilagyan natin ng shoe cabinet. Yan, manifest lang na shoe cabinet para pagdating mo pa lang sa loob, naka-store na yung, matatago mo na yung mga shoes mo. And then, on the next part, as you can see, ito yung parang ginawa natin instead na typical na fluted panel. Ang partition natin is storage or utility cabinet. Yan. So, if you can see, so, ito, very specific tong aking dinesign dito, no? So, ito, meron tong, nilagyan ko siya ng, yan, dito open, dito shelf, pwede pang lagyan ng mga, wait lang, I think I have Lysol here. So, yan. So, lagyan mo ng something. Ay, pusa. Yan. Okay? So, yan yung idea niya. Lagyan mo ng mga chemical or something. Tapos, dito naman sa loob is yung mga pantry or yung mga grocery mo, dyan mo pwede rin dagdag store or ikaw na bahala. And then ito, yun, meron nga tayo na naka-ready na shelf if in case na kailangan pa ng patungan, so mapapatong siya dito. Tapos, ang nakakatuwa dito is, nilagyan natin ng hook. Actually, hindi dito yung hook gusto ko at saka nakatali dapat. Pero meron pa din akong hook dito. Yan, so may hook ako dyan, and then may hook, ideally, gusto ko dito yung mga plastic or yung grocery mo na maliliit, isabit mo dito. Pero, yan, for the meantime, ito nga yung gamit ni ma'am na, yan, pwede mo siya ilagay dito. So, yun. Either way, yun nga. Tapos, kung yung mga flat map, mukhang kakasya na siya dito. So, yan, dyan na muna siya. So, yan yung idea niya. So, very, very functional, no? So, hindi nga, so, as sa mga previous video ko rin, lagi ko sinasabi, gusto ko maximize, tsaka functional lahat. Hindi yung basta mag-design ka na lang, maglagay kang cabinet. Kumbaga, iniisip-isip din natin na kung ano yung magiging mas magaan para sa client or sa owner or sa user na mapapagaan yung buhay niya na on this small space. Yun, maraming pwedeng gawin. So, yun. And then next, ito yung ating naging entertainment. If you can see, yun nga, seamless look siya, which is our, do we call it our signature design? Pero, mostly kasi hindi kami nag-handle. So, ang design natin, yan, wala siyang handle. So, may overhead cabinet tayo dito, more storage. And then, ito yung ating entertainment, yung nilagyan nating design na backboard. Ayan, tapos nandito yung mga saksakan, tsaka switch niya. Yan, nilagyan natin ilaw para, yun, paggabi, cozy-cozy yung itsura ng kanyang entertainment. Pag pinatay na yung ilaw, maganda yung accent niyan. And then,
yun, ito yung mga drawers natin, naka-seamless handle. But since, yun nga, ito, makikita nyo itong design, akala nyo seamless handle, meron siyang handle dito. Kasi nga, by design, hindi na siya malalagyan. Or, pwede rin dito, pero yun. So, pinili na lang natin na lagyan ng design dito. So, you can see, malaki din yung storage nito. Hindi na natin nilagyan ng shelf kasi, yun nga, if in case na meron siyang, alam mo, malaking bag or siguro kakasya dito yung small luggage. So, pwede saan ilagay. So, yun yung idea niya. And then next, dito sa entertainment, dito naman sa kabilang side is naglagay tayo ng malaking mirror. Yan. So, if you can see, yun, ito yung nagpaaliwalas dito. Tsaka other than the naglagay tayo ng French sliding, yung mirror talaga yung nagpapaaliwalas. So, ang request ni client, yun nga, okay lang siya na yung sofa niya is, gusto niya nawawalis niya yung ilalim. So, yung nilagay natin na is open yung ilalim. So, okay lang daw siya na yung foldable. Kasi usually, ang nilalagay namin is yung nahihila, tapos nakakahiga ng mahaba. Ito, na-open lang siya, tapos nakahiga yung tao. And then, meron tayong dinagdag na side table. Kasi nga, maliit yung space natin. So, to maximize and yun nga, si ma'am lang, isa lang kasi yung titira dito, mostly. So, instead na maglagay pa tayo ng center table na makakadapa pa sa kanya, nilagay na natin yung nakamount na side table. So, kung ayaw niya gamitin or gusto niya gamitin, ayan, kung manonood siya TV or gusto niya mag-dinner, dito na lang sa malayo instead doon sa entertainment table, yan, pwede siya dito. So, yan. See? Ang ganda tignan, no? Tsaka very spacious. So, ayan, madali lang siya. Fold mo lang ganyan, o, di maluwag ka na. And lagi niya, kasi nung nag-uusap kami ni ma'am, lagi niya kinukwento, or, yun nga, tinanong ko siya kung ano yung mga, sino yung magsistay dito, ganyan. Sabi niya nga, marami siyang pamangkin na mga adult na. So, yun, tinry natin luwagan tong kanyang area. So, yan. Pero, ang request niya nga, sabi ko, sige ma'am, I'll do my best para luwagan kasi yung dating space nun is nakaurong pa yung dating divider niya. So, tinanggal natin yun at pinalitan natin ng ganito, ng French sliding para mas maaliwalas. And if you can see, pinili ko talaga na 2-door lang siya. Kasi gusto ko mas maluwag pa. Yan. Kasi pag tinatlo natin to maikli eh. So, gusto ko open na open dahil nga naka-build or naka-design talaga to sa kung paano si ma'am or si owner titira dito sa unit. So, yan. Okay lang daw siya maliit na kama, which is, yun nga, yun lang yung part na hindi ako pumayag. Gusto niya single bed. Sabi ko, ma'am, hindi pwede. Lakihan natin ng konti. No? Gusto ko even mag-isa ka lang titira or something, at least meron ka pang space para umikot-ikot. Huwag nating tipirin yung sarili natin. So, mas maganda yung komportable ka. So, yun. Ideally, yun nga, ito yung gusto kong part dito kasi talagang maluwag. So, pag pumunta yung mga pamangkin niya, and yung mga asawa, ayan, malaki talaga yung space nila. Hindi sila limited, no? Kahit magdaan-daanan sila dito na magsalubong, makakadaan sila. Hindi sila magsiksikan na magsa-sideways para magdaan-daan. So, yun yung idea nito. And, yun nga, binabaan din natin. Ito, request naman ni ma'am. Yun nga, kasi importante na pinag-uusapan namin nila owner, kung ano yung gusto nila. So, titingnan natin kung pwede o hindi. Which, yun nga, pinababa niya to. Actually, standard height pa naman to. Pero, typically kasi nasa taas yung ginagawa. Hanggang dyan yung gagawin namin. Pero ito, ni-stop na namin up to here kasi bakit? Ang kanyang aircon doon naka-mount para tumatagos pa din yung aircon niya. But either way, pwede pa rin naman tong buksan. Malakas pa din yung hangin. Yun nga, isa pa yun. It's a plus pala, no? Yung hangin. So, yan. Malaki yung opening ng door natin. Kaya talagang magsisirculate yung hangin na at the same time, meron kang pa-divider pa rin. So, yun. Multi-purpose. Talagang very functional yung nangyari dito. So, and then next, dito na tayo sa bedroom. So, yun. So, this is our wardrobe. If you can see,
Yan yung wardrobe. So, tinanong ko si ma'am, kailangan mo ba ng malaking storage? Marami ka bang gamit? Tinatanong, sabi niya, hindi, konti lang gamit daw niya. So, hinati na natin. Kasi kung malaki yung gamit niya or marami siyang gamit, hindi ako maglalagay ng dresser dito. Sa iba ko siya ilalagay. Pero, since sinabi niya nga na konti lang, okay na daw siya sa ganitong cabinet. Mukhang si ma'am ay minimalist din sa kanyang mga gamit at anik-anik. So, yan. Ito yung ating dresser table. Pinadesign natin siya. Yan, naglagay tayo ng fluted. And then, nagpadagdag ako dito ng mga power outlet. Tsaka yung switch ng ilaw niya sa dresser. Yan. And then, yun. Which is, yun nga, isa sa signature design natin. Pinapacurve ko yung mga corners. Yan. Kasi ayoko nga na mababangga. Dahil pagdating dito sa part na to, ito yung parang storage ng building. Nandiyan yung mga aircon system, ganyan. So, yeah. Bakit naka-scotch tape pa ata yung ilalim? Anyway. Okay? So, yeah, naka-soft close din yung ating drawer. And then, ang dinagdag pa natin dito is, yun nga, kami na rin nag-asikaso dun sa kanyang yung aircon ducting or piping. So, ito, dinagdag natin yan, yung, we call it tambol. So, yan. Yun. So, kinover na natin. And then, yun, meron nga itong exhaust. Ang galing ng aircon niya. May parang sa likod. Pakita mo ang good. May para siyang, ano nga tawag dun? Parang may filter system. So, yan, pati hanggang likod yun, inaayos natin, no? So, yun yung mga bagay na tinitingnan natin. And then, kung makikita niyo sa background natin, ito yung curtains na pinagawa natin. So, usually yung curtains, dinodouble panel natin ng linen, yung white linen sa labas, tapos dark panel dito sa loob. Sa labas, yung nakaharap sa labas ng, Anyway, yun. So, ginawa natin, ito, actually, dapat nakahati siya, pero nakabit yung papaayos ko na lang. So, yan. Ito yung nilagyan natin siya ng Korean blinds. So, yan. Para, yun nga. Gusto ko si mama bawasan yung mga lilinisin. Kaya, Korean blinds yung nilagay ko na one piece. If you can see, ang ganda ng view niya. No? So, yun. I just wanna make sure, yun nga, si owner, si ma'am, makaka-relax siya sa kanyang kwarto. So, ito ay lahat naka-blackout yung or hindi kasi minsan yung blackout hindi 100% nagba-blackout. So this one I made sure na talagang mabo-block off yung kanyang lighting kasi nga yun para kung magre-relax siya is meron siyang ganyan. So yun yung idea bakit dinoble panel ko siya ng blackout saka ng blackout Korean blinds, saka blackout na curtains. So, yun. And, yun nga, para hindi siya masyadong maglalaba ng ganyang curtains. And then, ito yung isang part. Tingnan nyo, ito si ma'am kasi, I think, yun, lagi siya nagsistay dito nung wala pang laman, kaya nandito yung kanyang chair. Pero yun, finally, natapos na natin, ma'am. Yun, makakastay na kayo at makaka-relax na talaga kayo dito sa inyong bedroom. So, ito yung bago nating design na bed. So, ito custom-made talaga to, ha. Yan. So, tayo lang ang meron yan. Or ewan ko, baka may gumaya sa atin. Pero, yan. That design is very much of my idea to build this type of headboard design. Tapos, yun nga. Kung makita nyo din sa ilalim, yan, naka-open yung ilalim. Kasi gusto talaga ni ma'am, na nalilinis niya yung ilalim. So, usually, pag nagbe-bed tayo, usually naka-box na yan kasi nga puro storage sa ilalim. And since si ma'am nga ay minimalist, so, instead of maglagay tayo ng drawer sa ilalim or ng storage is, yun nga, okay lang siya na, basta gusto niya mawawalis niya yung ilalim as per, yun nga, yung sofa doon. Ganun. So, yun guys, yung mga, pinalitan din pala natin yung mga ilaw, no? So, hindi naman sa pag-judge, pero yun talaga yung somehow pet peeve ko pag nakita ko ng bukelya sa condo. Gusto ko talaga siyang mapalitan kung kaya ng budget na
napalitan natin is, yun, please palitan na lang natin kasi nga, malakas siya maka-social pag pinalitan natin yung mga ilaw. So, lahat talaga nung bukelya dito, or sabi na yung roscas na, pinalitan natin. So, ito, naglagay tayo ng designer, or yung may dating na ilaw, and then ito, ceiling fan. So, talagang pang air circulation. Sabi ko kay ma'am, try not to put yung mga electric fan na dito kasi nga, para maluwag yung kanyang walking space, ganyan, hindi siya matrip, madapa, ganyan, hindi niya mabangga yung mga electric fan. So, yun ang aking suggestion. Kaya sabi ko, lagyan na natin ng ceiling fan. So, if you need it. So, yan. Yun lang. Ayun, tsaka yung, nagdagdag tayo ng cove light. Yan, meron tayong cove light dyan. And then, yung sa kitchen, pinalitan din natin. Tapos, nagdagdag na rin tayo ng lighting doon. Kasi nga, para entrance pa lang, maliwanag ka na, no? So, yan. Ito yung mga gustong-gusto ko. Pati yung lighting dito sa entertainment. Yan. So, lagi ko kinakwento din sa mga ibang clients. So, kahit anong ganda nung woodworks natin and design ng mga cabinets, kung nakabukelya naman tayo or yung mga nakaroscas is parang hindi rin masyado, ang lakas mang-attract nung bukelya kumpara dun sa ginawa nating woodwork. So, mas maganda pa rin talaga kung meron tayong mga light drama, accent lights, ganyan. So, yun lang yung aking suggestion ngayon. So, yun guys, ito yung ating finish sa bathroom, no? So, wala naman tayong tinanggal dito or pinalitan. Nagdagdag lang tayo actually. So, yan, may overhead cabinet tayo, yung medicine cabinet natin or cabinet storage ang tawag ko dito with mirror. Tapos yan yung shelves natin. Yan yung space ng saktong-sakto. Dinagdag natin tong countertop bathroom cabinet. Yan. So, ito is yung dati. So, dinuktong lang natin yan. So, akala nyo naka-vessel type yan. Which is, yan pa rin yung dati. And then, naglagay tayo na, ito, nalagay ko na naman yung cute na curtains. So, yan. Hindi siya yung typical curtains na plastic-plastic, no? So, parang medyo matela siya. Tsaka yun, may magnet. Ganda. Oh, ha? Diba? So, yan. One of my favorite. So, yun guys. That's it for now. As usual, sana nag-enjoy kayo. May natutunan kayo sa ating video. Yun. Thank you again for watching. Don't forget to like, share, subscribe, follow our social media accounts. Facebook, Instagram, tsaka this in YouTube. So, doon kami nag-upload. If you wanna see yung complete talaga na nagawa namin since 2018, so, nasa Facebook lahat yun. Pwede nyo i-scroll yun or kung gusto nyo gawin natin din sa inyo. So, yun, nandun lahat yun. Thank you again kay Ma'am Owner. Yun, sana magustuhan mo. I think, nag-message siya sa akin na she really likes it. No? So, pero yun, ito na yung finished product natin. Sana nagustuhan mo talaga yung space at pahingahan na lugar. Yun, enjoy po and thank you for trusting us. Yun, and to my team, maraming salamat sa inyo na if wala naman din kayo, wala rin naman ako dito. So, yun, more power to us. And thank you again for watching. See you on the next video. Bye!